Mga kapatid, tayo po ngayon ay darako na po sa huli po na topic ng verse 8. Ang pong pamagat ng ating pong mensahe ay abounding grace given in all wisdom and insight. Pag-aaralan po natin yung po salitang all wisdom and insight. Ang inyo pong lingkod ay nagkaroon po ng tinatawag po na struggle sapagkat ang mga nag-aral po ng salita ng Diyos o ang mga Bible commentators ay hati. Saan ba talaga nakalagay itong in all wisdom and insight? Nakalagay ba siya, nakadikit ba siya doon sa abounding grace? Or siya ay nakadikit doon sa in all wisdom and insight, God made the mystery of His will revealed. Lo and behold, by God's grace, kailangan po nating gumawa ng isang matinding desisyon. And ang ating pong preference ay ito pong in all wisdom and insight ay kasama po siya doon sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Kaya naman meron po akong tanong sa inyo. Naranasan na po ba ninyo mga kapatid na bigyan po kayo ng limpak-limpak na salapi, subalit hindi kayo binigyan ng panuto? Ang pong Tagalog po ng instruction ay panuto o instruction kung paano ito gagamitin o palalaguin. Halimbawa, binigyan ko si Elder Ann ng $100 million, pero hindi ko siya binigyan ng instruction, panuto. Paano niya gagamitin? Paano siya magiging good steward? Ganon din po sa abounding grace. There is no question, wala pong pag-alinlangan na ang sukdulang biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw. Praise God. Wala rin pong question o pag-alinlangan na yung pong sukdulang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya upang magkasala, kundi kapangyarihan ng Diyos upang mabago ang ating pong buhay. If grace abounds, we should not sin. But instead, it is the power of God to transform us. Imposible sa isang totoong sumasampalataya kay Kristo Jesus na hindi mabago ang kanyang buhay, mabagal man o mabilis. Amen? Bago tayo lumukso sa verse 9, making known the mystery of His will, hanggang verse 10, which is for next week, sagutin po natin ito, ano ba itong in all wisdom and insight? Mga kapatid, which He lavish upon us. Ipinagkaloob niya ng sagana ng nag-uumapaw ng may karunungan at pagkaunawa. Kaya po, diyan ako nagdesisyon na ang wisdom and insight, karunungan at pag-unawa na ginamit ni Apostol Pablo ay connected or related doon sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos, yung main idea, ay hindi lamang ipinagkaloob sa atin sa ating katubusan, kundi sa kanyang pagbibigay ng sukdulang biyaya, ng kanyang nag-uumapaw na grace sa atin, sa kanyang mga pinili. May kasama itong kaakibat o kinakailangang pagkaunawa at karunungan upang maintindihan natin kung bakit tayo iniligtas at kung ano ang kaakibat na ito at maisapamuhay ang dapat nating maisapamuhay. Amen? Kagaya po ng pera na limpak-limpak na binigay sa inyo, hindi ka lang iniligtas ng Diyos. Hindi ka lang niya binigyan ng abounding grace. Kasama ang wisdom, pagkaunawa at ang karunungan upang maintindihan mo why God saved a wretch sinner like me. Para saan ito? Paano ko ngayon ito ma-apply sa aking buhay? Amen? So yun po ang direksyon ng ating pong message po ngayon. Kaya po sa Tagalog ng ating main idea, hindi lamang po tayo binigyan ng nag-uumapaw o saganang kaligtasan, past, present, and future, sa ating mga kasalanan ng Diyos, kundi ito ay mayroon ding kasamang
karunungan at pagkaunawa upang maunawaan natin ang kanyang sukdulang biyaya at maisabuhay ang mga kaakibat nito. Gumamit po si Apostol Pablo ng dalawang salita na hindi pwedeng paghiwalayin. Karunungan at pagkaunawa o pagkadunong at pagkaunawa. Sa wikang Ingles ay wisdom and discretion. Sa iba namang English translation, wisdom and insight. Insight or understanding. Ibig sabihin, gumagamit si Apostol Pablo ng dalawang salita sa verse 8 upang ipakita sa atin na sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos, kailangan nating pareho ang karunungan at pagkaunawa, hindi lamang upang maintindihan ang saganang biyaya ng Diyos kung bakit ito ibinigay sa atin, bagamat hindi tayo karapat-dapat, kundi maisabuhay natin. What is it for? What is the purpose? What God demands? What should be the fruit of my salvation that comes from the abounding grace of God? Amen? Kaya naman, insight and understanding, sabi ko nga po, two connected or interrelated words. Not only understanding intellectually, but also practically para mai-apply. Bakit may kasamang insight and understanding? Because in verse 9, hindi lang natin maunawaan kung bakit nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos, mga taga-FCC Manila, kundi because in verse 9, there is a explanation, may paliwanag. Kailangan nating maunawaan ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos, hindi lang po para masagot kung bakit, kundi para maisabuhay din natin ang purpose ng kanyang abounding grace, because in verse 9 it says, making known to us the mystery of His will. Upang malaman natin yung misteryo. At ang misteryo ng kanyang kalooban, pagdating sa pagliligtas, ay matagal na itinago ng Diyos. And even in the angels, even in the heavenly realms, they are waiting for that day para ma-unlock at ma-reveal ng Diyos. Ito pong mystery na ito ay, ang other words, ay secret. Hindi po ito parang misteryo sa Channel 11 na hanggang ngayon walang sagot. Hindi po. Ang mystery ay itinago muna pansamantala. At sa takdang panahon, Galatians 4:4 ay maipahayag sa atin. At ano yon? Ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang mga pinili, ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu before the foundation of the world. Amen? Kaya tignan nyo, nung isinilang ating Panginoong Hesus, the angels were rejoicing in excelsis Deo. Amen? Because ito pala yung ibig sabihin ng Genesis 3:15. Ito pala yung mga propesiya ng mga major and minor prophets. Ito pala yung plano ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang pagliligtas ng Diyos. Kaya, paano mo maunawaan yung misteryo, yung pansamantala munang itinago ng Diyos at kanyang ipinaunawa sa atin kung walang kasamang pagkaunawa at karunungan ang abounding grace. Amen? Kaya naman, truth to be told, mga kapatid, sinasabi dito ni Apostol Pablo na yung nag-uumapaw na biyaya ng Diyos ay hindi lang po parang pinagtripan tayo. Amen? Whenever God nagagawa siya ng isang bagay, laging merong halong karunungan. Amen? Hindi po bara-barang kumilos ang Diyos. Amen? Hindi yung parang, ito ang kinagandahan sa perfect wisdom. Sabihin mo sa katabi mo, perfect wisdom of God. Sa kanyang perfectong wisdom na taglay niya o katangian niya bilang Diyos, hindi po siya kagaya na kapag niligtas niya tayo, tignan muna natin, sige. Na parang nakadepende sa atin. Pag nagkamali si Eva at Adan, sige, solusyonan natin. Baka mag-manage control tayo. No.
Ay, teka lang, parang nagkulang ng tsokolate yung nilikha natin. Dagdagan natin ng evap, kaya naging puti. Walang ganon. Ay, teka lang, sige, let's wait for their response, then we will act. No. From the very beginning, from the starting point of everything, mula sa simula hanggang sa wakas, God is in control according to His perfect wisdom. Amen? Walang halong pagkakamali. Walang halong bara-bara. Yung L nagiging R na. Amen? Everything, pagdating sa kaligtasan natin, perfectly na na-execute sa nag-uumapaw na karunuhan ng Diyos. Amen? Therefore, kapag pinili ka ng Diyos, you are not an accident. You are not even an afterthought, which we reject, na sinasabi na dahil ni-reject ng mga taga-Israel si Kristo, bumaling ang Diyos sa mga hintil. No! In the very beginning, sa pasimula pa, kahit hindi ka Hudyo, kahit ikaw ay Pilipino, Meksikano o anumang lahi, in the very beginning ng plano ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, kasama ka sa plano ng kaligtasan. Amen? Hindi ka parang, sige, dahil ang Father, ang Son at Holy Spirit ay naiinip at walang magawa. Sige, bara-bara na lang, wag na lang nating pag-isipan. No! In the starting point, everything is settled. Everything is being controlled by God. And everything is executed based on His perfect wisdom. Amen? Kaya minsan, hindi natin tumarok. Amen? Even Apostle Paul in his wisdom, sa mismong lalim ng karunungan ni Apostol Pablo in Romans chapter 11 verses 33 to 36, I cannot comprehend the depth of God's wisdom. Hindi ko maarok yung lalim ng karunungan ng Diyos. And sometimes we question God. Amen? Paano? Lord, bakit mo iniligtas yan? Di po ba? Have you ever thought yan? Ang daming utang niyan. Ang daming inabuso niyan. Ang daming pinatay niyan. Ang daming kasalanan niyan. Amen? But in God's perfect wisdom, kasama ng kanyang nagumapaw na biyaya, there is no accident. Amen? Walang halong pagkakamali ang pagpili at ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. And sometimes iniisip natin, unfair. Lord, bakit ganon? It's not fair. Napaka-unfair ng iyong abounding grace. Kung gusto po talaga nating maging fair, maging patas ang Diyos, lahat tayo pupunta ng impyerno. To tell you honestly. If you want God to be fair, sa kanyang pagliligtas, no one is even qualified. Amen? Sabi nga ni Apostol Pablo, Roma 3:23 and Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot doon sa glory, doon sa standard ng Diyos. Amen? So therefore, truth to be told, ibinigay ng Diyos ng nag-uumapaw, pero may kasamang benepisyo na pagkaunawa at karunungan. Kasama po ng kanyang katangian ang ganito pong pagkilos niya. Every time nakikilos ang Diyos, may gagawin siya. Wisdom of God is always present. Amen? Sometimes, nakikita natin sa paligid, ang daming masama. Tama po ba? Lord, minsan naiinip tayo sa ating mga prayer. Amen? Lord, hanggang kailan mo husgahan ang kasamaan sa paligid? And sometimes, kulang na lang ay diktahan natin ng Diyos at bigyan natin siya ng timetable. And sometimes, there is a struggle and minsan merong tukso sa ating kalooban na, Lord, bakit ngayon lang? Bakit, Lord, ang tagal mong sumagot? Bakit ang tagal mong umaksyon?
Remember, God's wisdom, ang karunungan ng Diyos, is not dependent or on our own timetable. It is dependent on His plan, on His purpose. Amen? Tayo, inip na inip, pero sa Diyos, I am in control. I'm doing all of these things according to my wisdom. Amen? At ang wisdom natin ay napakalit lang compare sa wisdom ng ating Panginoon. Amen? Kaya application number 1. Hala, Pastor Mark, ang bilis. Application na. Opo. Wala pa nga yung last 5 minutes eh. Amen ba, Elder Mark? Number 1, God's abounding grace, yung nag-uumapaw na biyaya ng Diyos, ay ibinigay ng merong karunungan at pagkaunawa. Kaya naman, therefore, live as God's forgiven children because your debt, utang, kasalanan, was already paid. Meron pa ba dito sa ating kalagitnaan na sinasabi mo naman, you are a Christian, you are a disciple of Christ, you are a believer of Christ Jesus, and yet hanggang ngayon hindi mo pa rin mapatawad ang iyong sarili? Amen? Until now, pinapaalala mo pa rin yung karumihan. Sometimes this is our problem sa shame culture. Maliwanag yung sinasabi ng Diyos, the moment na ibinigay mo ang iyong buhay, past, present, and future, canceled, burado na lahat. Hindi ka nasusumbatan ng Diyos. Na kapag nagkasala ka, Lord, 1 John 1:9, Panginoon, humihingi po ako ng pagpapatawad. Nagalit po ako. Ang kulit po kasi ng asawa ko. Sabi ko po, toyo ang ilagay sa adobo, bakit po patis ang nilagay po niya? Nagalit ka ngayon, binuhay ng iyong asawang babae o lalaki ang iyong lumang pagkatao. Stress din siya, stress ka din. Pareho kayong nag-overtime po yat. Hindi na kayo nakapag-church. Wala nang nag-self-control. Nakalimutan nyo ang Galatians 5:19-21, fruit of the Holy Spirit. Nagsampalan kayo, nagsuntukan, himala, pati babae, nakipagsuntukan, nag-boxing, nag-wrestling. Narinig kayo ng mga kapitbahay nyo sa kondo. Tumawag sa 911. Pagkapasok ng mga pulis, wala lang. Tulog pala kayo. Pero may mga bugbog dito. Humingi kayo ng tulong sa mga elders. Kailangan nyo ng counseling, and yet, hindi kinaya ng powers ng mga elders. Nagkagalit kayo. 10 days na kayong natutulog sa isang bed, pero magkatalikod. Kinounseling na kayo na there is a restoration and God's abounding grace ay merong halong pagkaunawa na anuman ang pagkakasala. Yes, nagkasala kayo. Yes, nagkabugbugan kayo. Yung black eye ng babae dito, yung black eye ng lalaki dito, perfect. Ang ganda sa picture. And yet, hindi nyo mapatawad ang bawat isa. Pero sinasabi ng Bible, all your debts are canceled, past, present, future. Na the moment na lumapit tayo sa Diyos ng may buong pusong paghingi ng tawad, paid by Christ Jesus, because once and for all, dinala niya ang ating pagkakasala. And yet, habang nag-anniversary kayo, ang topic ninyo ay yung bugbugan ninyo noong January 1. Lagi niyong pinapaulit yung kasalanan, ulit, hanggang sa ang inyong tema na ay si Sarah Geronimo, ikot-ikot ang kwento. Kung kinalimutan na ng Diyos ang ating mga pagkakasala, at kung ibinaon niya na sa limot, sa kalaliman, figurative speech, bakit tayo mga mananampalataya ang hilig nating hukayin ang mga butot kalansay ng ating pagkakasala sa Diyos? Anak, nilimot ko na yan. Anak, banal na dugo ni Kristo ang nagbayad niyan. Cancelled. Why we are on the business? Na parang hinihiya natin. Na tila baga,
Diyos na ang kausap natin, salita na ng Diyos ang ating kausap, and yet bakit hindi natin fully ma-embrace? Na hindi, Lord, baka itong bugbugan naming mag-asawa ay exempted sa ginawa ni Kristo. Sometimes merong isang pastor, hindi ko naman masisi ang pastor, pero mali din ang pastor na to. Lumapit sa kanya ang young people, mga young people makinig. Ang tigas talaga ng ulo ng young people na to. Hindi yata umiinom ng vitamin C at saka ng multivitamins. Kidding aside. Kinausap na siya ng ilang beses, makulit talaga. True story po to. Hindi ko naman masisi yung pastor, pero mali ang sinabi ng pastor. Alam niyo po, minsan kami mga pastor ay nagkakamali din. Pag kami po hindi nagkakamali, kailangan ko na mag-resign. Mga kapatid, sabi niya, kinausap niya, nag-meeting ulit Sunday. Alam mo, ikaw na young people, hindi niya na binanggit ang pangalan, ikaw na young people na talaga. Para yatang nung namatay ang Panginoong Jesucristo, ang kasalanan mo hindi kasama sa tigas ng ulo mo. Para yatang nalaktawan. Sometimes, mga kapatid, kailangan po natin pong maunawaan at patuloy na paalalahanan ng ating sarili na kahit gaano kabigat o kalalim yung mga pagkakasala natin sa Diyos. Yes, nahulog ka. Like David, he raped Bathsheba. He ordered the murder of Uriah. And yet, ano sabi ng Diyos? I have forgiven you. Pero meron lang disiplina. Hindi ibig sabihin nun, nasasadyain mo na, yes, teka nga lang, subukan ko nga yung ginawa ng Diyos kay David. Naku po, di mo magugustuhan. Yung disiplina, nagkanda watak-watak ang Israel at nagkaroon ng tinatawag na Northern and Southern Kingdom. Di ba? Mga kapatid, embrace. You are already forgiven. Amen? At whenever ba na magkakamali ang bawat isa sa atin, kung ang Diyos nakalimutan niya na, kung ang Diyos hindi siya marunong manumbat, are we on the business na kapag may nagkamali sa atin, ay ganyan, na para tayong history major. Alam niyo yung mga history major? Ikaw kasi, nung January 1 itong ginawa mo, nung January 2 itong ginawa mo, nung January 3, tapos nilabas mo yung isang booklet. Ito lahat ng testamento ng pagkakamali mo. Ito lahat ang aking tiniis nung ikay aking pinakasalan. Kung alam mo lang, nakasulat pa ang minuto, segundo, kung anong oras, kung anong ginawa niya, at kung ano pa yung damit na nasuot niya. Mga kapatid, hindi tayo mga mananampalataya, hindi po tayo dapat graduate ng MA in History. Amen. Wala po tayong perpektong modelo ng pagkaunawa at pagtanggap at pagpapatawad sa ating kapwa at sarili, kundi ang ginawa ng Diyos na abounding grace with wisdom and discretion. Amen? We are not on the business na parang, sige, subukan mo. Meron akong book of records. Pero sa mga mag-asawa dyan, may mga book of records ba kayo? Yes. Na every time, di ba? Kung ang Diyos marunong hindi na manumbat at hindi niya na isusumbat at ipaalala sa iyo because canceled by the blood of Jesus. Sa ating mga kabataan, sa ating mga nanay, sa ating mga tatay, at sa ating mga mag-asawa. Amen? Magpe-February na. Yung iba naman, magpapaskot bagong taon, doon lang magpapatawad at hihingi ng tawad. Ano yun? Mga kapatid, you are already forgiven by God. Amen? Matuto rin po tayong makalimot. At matuto rin po tayo pong hindi manumbat because we are forgiven. Our debts are already canceled, past, present, future. Amen? Number 2, God's abounding grace was given with all insight and discretion, karunungan at pagkaunawa. Therefore, live as God's wise children, mamuhay ng may karunungan at pag-unawa. Dahil benepisyaryo po tayo ng nag-uumapaw na sukdulang biyaya ng Diyos,
kaya merong halong insight and discretion ng kanyang abounding grace. Live wisely. Amen? Kumusta yung ating mga choices sa buhay? Ikaw ba ay nagdidesisyon ng may karunungan galing sa salita ng Diyos? Ikaw ba ay nagdidesisyon base sa emosyon mo? Base sa opinion ng iba? O base sa salita ng Diyos? Ang kailangan po natin na pundasyon upang tayo po ay makapili ng tamang choices, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Di po ba? Na kahit anong hatak ng mundong ito, kahit anong impluensya ng mundong ito, dahil benepisyaryo ka ng abounding grace, with all wisdom and insight, ang pipiliin mo ay ang mga wise choices. Ang pipiliin mo ay ang mga right choices. Amen? Example, sa ating mga kabataan, you will choose the right choices in terms of your lifetime partner. Amen? Hindi yung, pastor, wala na kasi akong mapili, ito na lang, wala na akong choice. Sa dami-dami ng nilikha ng Diyos, at sa nag-uumapaw na karunungan ng Diyos, why settle for poor choices? Amen? Available ang mga best. Why settle for poor choices? Amen? Hello, FCC. Di ba? And meron po batchmate, nalungkot ako. Ipagpatawad mo, gagawin kitang illustration. Nagandahan, sobrang ganda nga naman talaga ng asawa niya, grabe. Sobrang ganda po. Higit pa yata sa pinaghalong Miss World, Miss International at Miss Universe. Sobra, ako talaga nakita ko, wow. Kaso lang sa loob ng 5 taon, isinantabi niya ang kanyang mga natutunan sa seminary. At pumili ng isang mapapangasawa na hindi sila one in faith. At siya ngayon ay tagalaba, tagalinis, tagaplengke, tagaluto. Grabe. Isa sa mga choices ng mga young people na kailangan natin silang gabayan ng FCC Manila, your future wife and husband, do not make poor choices. Walang annulment sa Pilipinas. Ay, may annulment sa Pilipinas, pero magastos. Sinasadya talaga na talagang mahal. Amen? Amen? Pagdating sa mga wise choices, non-negotiable ang iyong lifetime partner. 5 minutes na lang. Forever. Amen? Be careful. Amen? Hindi po kinilig. Pastor, siya na. Hindi lahat ng Brother Dex, ang ganda ng posisyon ko. Hindi po lahat, mga kapatid, hindi lahat ng masarap sa feelings ay tama. Amen. Hindi lahat ng maganda't kumikinang sa paningin ay ginto. Not all that glitters are gold. Be careful. Amen? Baka kapag after kayong kinasal, tawagin niyo si Pastor Eman. Akala ko po hindi siya humihilik. Humihilik po pala siya. Robot yung bansa. Akala ko po wala po amoy. Ang kanya pong paa may alipunga pala siya. Mga kapatid, non-negotiable. In terms of the wise choices, lifetime partner is so crucial. Amen? Tanungin niyo si Brother Mark, ilang mga mananampalataya, ilang worship leader ang nawala, ilang mga naglilingkod na kabataan ang nawala sa church dahil hindi kalooban o hindi kalooban ng Diyos ang kanilang pinili. Amen, Brother Mark? Diba? Mga kapatid, sa ating pong mga business transaction, sa ating pong mga everyday decision, are we making the right choices or are we making the poor choices?
Ginagawa naman niya ng lahat. Gawin naman natin. Amen? If everyone is corrupt, then it's okay. Paminsan-minsan nga lang naman. Diba? Pasulyap-sulyap, ika nga. At meron pa nga, gaano kadalas ang minsan. Ayan. God's abounding grace ay binigay with all wisdom and insight. And number 3, God's abounding grace was given with all insight and discretion. Therefore, your freedom from sin is for serving God alone and not for self-glory. Naglilingkod tayo sa Diyos para sa Kanyang kapurihan. Amen? Amen. Hindi para tayo ay sumikat, kundi selfless act. Gratitude natin sa Diyos kung bakit tayo naglilingkod. Amen? Amen. Dahil ikaw ngayon ay benepisyaryo ng nag-uumapaw na biyaya ng Diyos with all grace, with all wisdom, with all discretion, pagkaunawa at karunungan, mga kapatid. Ang ating time, ang ating talent, ang ating treasure ay para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Mga kapatid, noong tayo pa po ay wala kay Kristo, di po ba ang dami-dami nating nagastos sa paggawa ng kasalanan? Tama ba? Kung kukomputin nyo, ang dami-dami nating pong ginastos. Amen? Diba? Yung iba nga, milyon sa casino. Tama? 10 million, 20 million. Pero yung iba, bakit noong sila ay nasa pamumuhay pa ng kasalanan, napaka-generous nila sa paggawa ng kasalanan. Pero ngayong naging believer na sila, naging kuripot naman sila. Imagine that. Ang generous mo sa paggawa ng kasalanan before, and yet, nakinabang ka sa abounding grace ni God with all wisdom and insight. Tapos, pagdating sa paglilingkod sa Diyos, naghahanap ka ng kailangan from January 1 to December 31, libre. Na hindi mo nga lang naman ma-exert ang iyong time, talent, and energy, or time, talent, and treasure for God's service. Napaka-ironic. Amen? Before ng buhay mo, napaka-generous mo at gustong-gusto mo at kayang-kaya mong gumastos ng milyon para lang sa paggawa ng kasalanan. And yet, ngayong mananampalataya ka, you are saying that you are a follower of Christ, disciple of Christ. Ilang tahi ang nangyari sa iyong bulsa, ni ayaw kumawala. Amen? Baligtad. Mga kapatid, tama ba? Bakit ang tahimik nila? Pag sinabi ko na generosity. Amen? Di ba? Sabi nga, kaya nga, yun yung nag-gets ng mga iba. O nga, no? Noong ako'y nasa kasalanan pa at wala pa kay Kristo, milyon ang ginagastos ko. Makapunta lang sa club, makapunta lang sa cabaret, makapunta lang sa cabaret, at sa kubaret, at sa kabet. Pero ngayon, mananampalataya na, abounding ang grace ni God, hindi naging generous. There's something wrong with that. Amen? Ang kalayaan nyo ngayon ay kalayaan pong maglingkod sa Diyos. Amen? As we conclude, God's grace, which provided redemption and the forgiveness of sin, also lavishes on us all insight and wisdom. One must not have only the benefits of grace, but also the benefits of insight and discretion in order to live wisely. Ibinigay ito ng Diyos na hindi lang nagumapaw, ibinigay din niya ng may pagkaunawa at karunungan upang mamuhay tayo ng tama. Amen? Therefore, let us live wisely.